Kiara, have life and be healthy. So ito po yung bahay na tinitirahan po namin pansamantala. Kasi may kasama po kasi kami dyan, kwarto-kwarto. So nagyayang mga bata, pupunta po kami sa park. Walking distance lang po. Tara, samahan niyo po kami. So excited sila. Punta po kami sa park, walking distance lang. So siguro wala pang half kilometers lang siguro yung layo. So tara, samahan niyo po kami. Ayan po yung bahay na tinitirahan po namin sa ngayon. So, yung mga anak ko naglalakad. Pangalawang street lang po yun eh. Nilagyan ko na sila sinutan ko na sila ng swimsuit or swimming attire nila. Mapapansin nyo po dito, kadalasan ng mga bahay po nila dito ay hindi po pataasan or palakihan. Malawak siya, pero parang kukonti lang yung makikita mo na up and down na bahay. Puro bungalow type ang bahay nila. Hindi ko alam kung anong reason. Mga ganito lang yung mga bahay dito. Kahit saan ako mapunta dito sa Palmerston, nung kumuha ako ng bank account, ganito lahat yung nakikita kong mga bahay. Bungalow. May nakikita naman ako na up and down pero bibihira. Ganito lang po kasimple yung mga bahay nila. Hindi sila pabunggahan ng bahay. Simple lang po sila. Ganyan lang po. Sige, go ahead kuya. Ayan, so nandito po tayo sa Limbrick Street. Sa kabilang street lang po yung pupuntahan natin. Samahan niyo po kami ulit! Ang pamilyang Pinoy dito sa New Zealand. May chika po ako sa inyo dito. Paglabas niyo po ng bahay, sobrang bihira po kayo makakita ng tao. Kung makakita man kayo, isa, dalawa, o parang ngayon, kami lang po ang naglalakad. So, wala pong marites dito. Wala ko pong makakwentuhan. Actually, mga kapitbahay namin, hindi ko sila kilala or hindi ko pa sila nakikita ever. Yung mga kapitbahay. Siguro pag may get together, saka ko pa lang sila makikita. Ayan po yung mga bahay-bahay po dito. Mga bungalow type lang. Ang mga bahay-bahay po. Wala kang marites, wala kang kakamarites. At wala akong cousins na dito. wala daw po siyang cousins. Soon, i-pray natin na magkaroon ka ng cousins dito. Mapakapunta dito sila Ate Juana, Kuya MM, in Jesus name. Diba dito yung tata? Yung nana. Dito po kami nakatira sa Limbrick Street. Sayos! Baka may sasakyan, anak! Kuya! From Limbrick Street, nandito na po tayo sa Frederick Street. Pangalawang kalye lang po ito. So, nasa pangalawang kalye na tayo. Yung susunod na street, dun po yung park. Tada! Nandito na po yung Memorial Park na pupuntahan po namin. Hindi dyan ang hagdanan, anak, doon sa kabila. Diyan ba kayo naghagdanan? Pwede ba dyan? Ay, okay, sige. Meron din hagdanan po kasi doon sa kabila. Pero pwede din pala dito. From gravel pit to park. Gravel pit to park. Ito yung ano niya po. Ito po yung ano. Ito po yung kanyang history. Workers Memorial Day. Workers Memorial Day. So from gravel pit to park, ginawa po siyang park. So yan po yung tsura niya dati. Gravel pit siya pero ngayon ay park na po siya. Nag-start po siya. Gravel pit siya noong 1876 until 1940. Ito po ito na po, alam ko na po yung pangalan ng park na to. Workers Memorial Park. To remember workers killed, injured, or made ill at work. If blood be the price of your curse, wealth, then truly we have bought it fair. Unions Manawatu 2011. So ito po yung pangalan ng park. Workers Memorial. 2000. Let's go, Tamiris. Let's go. Okay. Hindi to stair, anak. This is for PWD. Oo, people who use wheelchair.
or e-trike, yung mga PWDs. Yung mga nag-e-trike po dito, mga kabluming nanay, sabi ko may na-e-trike akong nakikita. Pero syempre ibang e-trike compared dyan sa Philippines ay mga PWD lang ang gumagamit ng e-trike po dito para maging productive sila. Meron silang design na parang e-trike. Apo. Apo. Opo, pan. Opo. Ay, konti lang ang bata kasi malamig. Okay, let's go. Napakaganda po ng park na ito. Pangalawang punta ko na po dito pero grabe, hindi ko pa rin mapigilan ang hindi ma-amaze. Sobrang ganda po talaga. May magjowa po doon. Kuhanan natin. Nakatalikod naman sila. Ayan, mga magjowa. A few moments later. Pala. Dahil pwede pala eh. Ayo. Ito flyer. Tignan nyo, abot tanaw lang ng mga anak ko yung mga birds. Sobrang hindi maiilap na bird. Abot tanaw lang. Ayan po. Para po kayong nasa Manila Zoo or zoo. Ayan po. Palipad-lipad lang po sila sa harapan nyo. Hindi sila nahihiya o natatakot. Nahihiya. Wala pong gaanong tao ngayon kasi makulimlim ang panahon, kaya wala po sigurong gaanong tao. Pero kahit pa paano naman may mga pamilya, pero konti, unlike nung Monday galing kami dito, maraming tao. May nag-celebrate ng first birthday party ata doon kasi may mga loot bags. Pwede ka rin pala dito mag-celebrate ng party. Yung kayo-kayo lang. Family. City Mary's. Ay, napakaswerte ng mga bata dito. Hi! Super grateful and thankful ako kay God kasi excited ako sa pwedeng ibigay ng New Zealand na buhay para sa dalawang anak ko. So super excited ako kung ang gobyerno ng New Zealand ay binibigyan pahalaga or kahalagahan ang mga bata. Sila yung susunod na generation eh. So kung binibigyan sila ng pagpapahalaga, napaka-imposible naman na hindi sila mag-succeed sa buhay. Kasi kung lahat na lang ng support ay binibigay sa kanila, I'm excited and I'm looking forward kung ano yung naghihintay na buhay sa kanila kapag malaki na sila. So doon po ako excited at sobrang grateful at thankful kay God kasi I never imagined myself na tumira sa isang banyagang bansa at ito pa, kasama ko pa po ang pamilya ko. Hindi ko pa masyadong iniisip ang work kasi overwhelmed pa ako sa mga nangyayari. So sana matulungan ko rin yung asawa ko makapag-work para hindi kami ganon magka-problema sa pera. Kasi kung siya lang nag-work, possible na soon or soonest possible ay syempre magkaroon kami ng problema kasi siya lang nag-work and tatlo kami yung pakakainin niya. So hindi ibig sabihin na nandito kami sa New Zealand ay marami na kaming pera. Hindi po ganon.
nag-take kami ng risk. Sinugal po namin ang lahat. Sinugal po namin ang lahat para sa magandang buhay or bukas na naghihintay sa mga anak ko. So, hindi ibig sabihin na nandito po kami ay marami kaming pera, mayaman kami. Hindi po. Isinugal ko po ang permanenteng trabaho ko, ang parang sure win or sure ball na simpleng buhay pero may trabaho, kapalit ng mabuhay po kami at makatira ang mga anak ko dito sa New Zealand. Start kami ulit, mga kabluming nanay. Magbibuild ulit kami ng panibago, as in back to zero kami. Pero kita ko maligayang mga anak ko. Ano pa ba ang ikakatakot ko, di po ba? Kung ganito naman ang makikita kong mga kasiyahan ng mga anak ko. Ano pa ba ang ikakatakot ko, ipapangamba ko sa sugal na isinugal namin? Ang dami po niyan dito. Para siyang kalapati, pero hindi kalapati. Baka wild kalapati, wild dove. Kasi mababa lang yung lipad nila. Tingnan niyo po kung gaano kababaw yung swimming pool ng mga bata dito. Doon sa pang kids ay hanggang bewang lang ni Tiseyos. Dito naman hanggang sa, ano ba yan? Hanggang sa tuhod lang ni Tamiri. So, napaka child friendly ng mga pool nila dito. Nakakatuwa at pwedeng ma-enjoy ng aking mga anak ito everyday ng libre nang walang binabayaran at walang pinangangambahan na sumobra sa oras. Andito po ako, nagbabantay po ng mga junaki sa nagsiswimming. Ayan po sila, ando si Tiseo sa pangkid, sa dito si Tiseo sa Tamiri sa Tantander. Dito ako sa may arawan. Alas 4:30 na ng hapon at sobrang tirik pa rin ng araw. Bakit ako nakatalukbong? Kasi syempre kahit malamig, ayoko namang masikatan ng araw yung mukha ko. Kasi alam nyo na, nakakatanda ang sikat ng araw. So, mainit yung araw, pero malamig yung simoy ng hangin, yung dampi ng hangin, parang aircon. So, imagine na lang kung ano ang feeling na gano'n, na mainit yung araw. Kasi, ayan po, tirik na tirik pa rin, as in nakatirik pa rin yung araw, 4:30 na ng hapon. Nandito ako sa may bench, pero nakatalokbong ako dahil ayaw kong masikatan ng araw. So, yun muna ang aking buhay sa ngayon, ang mag-alaga to din sa aking pamilya. It's 6:17 ng hapon at sinundo kami ng asawa ko galing sa trabaho. Salamat. Ikaw maglalakad. Hindi ka giniginaw sa pag-swimming mo, Tiseyos? Grabe. Si Tamiris nga hindi nakatagal dahil sobrang ginaw. Sobrang ginaw. Si Tiseyos hindi nilalamig na kaya na niyang mag-swimming. Mahigit 1 oras.